nila, the mismanagement of the party. Sinasabi daw, may corruption daw. That can be challenged there. So, hindi na talaga, ang pangit talaga nung malabas yan eh. Kami naman sa baba, hirap na hirap kami sa pagdating sa panalo kay BBM, then meron pa nangyari sa taas na hindi namin alam na pangit na pangit, pagdating sa BBM, then sa benefit. We believe that that's not how you run a party. A party must be strong, it must be also transparent, it must also be morally correct. And we should not have corruption. So, I guess that's about it, unless there's somebody else who would like to speak or anything. Anybody else want to say anything? Oh, that's point. Region 4A, Chairman. Yeah, tatanong ko lang, kung di ba, katulad niya, nakapile pa lang sa prosecutor's office ang criminal case. Paano kung sila pa rin ang, kaya nga eh. So, yung criminal case, pag nag-dismiss yan, wala na lahat yan. Opo. Siguro by next week, malalaman natin yung isuto ng prosecutor ko sa Balkan as a reservation of the court. So, kailangan mabango na. Kasi pag dinisipin na nila, pag sinabit po resolution niya na impembo mo ng kabila, wala na po lahat ng ano natin, pinaghirapan. Yeah, but we're doing what we can there. And please understand, no, may kulay to ng politika because this is a political party. So the dynamics are different. Hindi lang talagang kala nyo it is correct pagdating sa husgado, no. There is a political factor that is also considered here. So that's how it is. It's politics. But we're trying to, what we can say is, basta hanapin yung tama. Talagang we have a very, very strong case. We will not be doing this kung hindi pwede. We don't do those kind of things here. Kung mali, we have to correct it. And the people there should be held accountable for that. Pwede yung ganun. So, is there anybody else? Okay, if there's... Mention kung sino yung mga personality na nandito sa Club Filipino noong 2018. Mention ko ulit, of course, ang ating financier who can claim this party, Engineer Tony Marpori, our boss, Sir Gali Soto of Region 1, and then Architect Butch Balyao of NCR. Then back in Mindanao, we have Vincent Tangcasis. I'm referring dito po doon sa mga nagpagod, gumastos, nagsakripisyo sa PFP na ito. Na pinakinambangan ng 3 tao lang, no? Mga walang pan, mga walang iya. Basically, ewan po, nakatulong pa yung mga tao na yun. So, what else? Wala dito si Mayor TJ Rodriguez. Of course, si Lamamin, at saka si sister niya. And then, of course, I made mention also my team from Mindanao, Colonel Jojo Montanier of BARM, June Abates of Region 11 yan, and Alexander Agustin of Region 11 also. And then, doon sa Region 10, wala dito kasi nasa Amerika, si Lady Sally sa Los Baños. And of course, Arturo Moreno, the regional president of Region 10, and of course, Colonel June Gonzales of Region 9. Nagta-travel pa yan from Zamboanga all the way to Coronadal City, just to be with us. And of course, wala rin dito na kasama rin ni Sir Tony gumastos sa PFP na ito on other aspect. I'm referring to TESDA Secretary Suharto Teng Mangudadato na nag-pondo gumastos sa unang Mindanao Wide General Assembly doon sa Isulan, Sultan Cotabato, September 17, 2018.
a few weeks before maging ma-accredit po ang PFP na ito. And of course, ang kanyang tatay, si Governor Dato Pax Mahmuda Dato. So, they were the officers who put trust to us kung paano maitawid ang Partido Federal ng Pilipinas. No? So, kayo naman ng bago, we all fully appreciating yung inyong dedication, commitment na hindi yung naranasan, yung sacrifice natin at saka kasama ko, si Habib Samad, sila yung naglibot sa Mindanao magpaskil ng mga tarpaulins ng Partido Federal na pinagtatawanan kami doon sa Mindanao. Ang sabi pa ng mga establisyadong politician doon, sino ba yan sila? Ano naisip nila at nagtatayo sila ng partido? Hindi naman mga politiko, hindi naman mga negosyante, hindi naman bilyonaryo. Well, totoo yun. Kasi ang PFP na ito, hindi nakagaya nitong pagbababoy ni Governor Tamayo sa PFP na ito ay ginawa para sa akin. Tayong mga ordinary, mga volunteer officers and members na meron pong hangarin na magkaroon ng isang malinis na sistema ng panggobyerno. Hindi yung trapo. Bakit? Kasi noong po nag-briefing ako kay then Senator Bongbong Marcos bago po siya pumasok sa PFP, tinanong niya, ano ba yung PFP? Sabi ko, Mr. Senator, Mr. President, itong Partido Federal ay partido ng mga ordinaryong mga tao, grassroots. Kako, hindi ito kagaya ng partido na kinagisnan po ninyo gaya ng TBN ng father mo, PDP Laban nila Pimentel, Nacionalista Party nila Villar, LDP nila the late Senator so, and then PNP ni ERA, and Lakas, of course, ni Ramos, and then Liberal, no? Ito ay partido ng mga labor, magsasaka, senior citizen, PCFO, mangingisda, labor, manikurista. Lahat. Ito yung gusto. Kasi, bakit sabi ko sa kanya, kayong mga anak ng mga kilalang politiko at mga kongresista, senador, doon ay nasa 24 ang senador, nasa 350 ang mga kongresista, ang governor that time is 81. Yan ang kinagisnan nating partido na dapat yan ay mangunguna. Ito namang PFP na to the reverse. Bakit sabi ko? Ang membro nito na mga ordinaryo, mga retirees, gaya ni General Palma, mga retired army, workers, government employees, private, and so on and so forth, mas marami kami. We are counting by millions. Kayo sabi ko, anak ng mga bilyonaryo na nakagisnan niyo doon sa Liberal, PDP Laban, nila Angara, konti, ito sabi ko iba. Dahil millions ang mga ordinaryong membro at officer nito na mga volunteer. Sabi niya sa akin, paano kayo nananatili sa partido? Sabi ko, sir, di ba ordinaryong mamamayan lang kami? We continue to exist by numbers 1, 10, or less. In every barangay, sabi ko sa kanya, kami ang pumupunta doon at nagpapaka-take oath. And then, ang kinakain namin, kung ano lang yung pagkain doon, hindi yung mga mas maranya o luxurious ng mga pagkain gaya ng mga steaks o iba pa kami, okay na kami sa saging kamote. And that sustained this party to exist from 2018 hanggang noong 2021, July 8, nung nag-briefing ako sa kanya doon sa South Cotabato. And that lead, then Senator, ex-Senator, and now President BBM, to appreciate, he appreciated the honor that this ordinary PFP party owned by a grassroots members and officers na pumasok. Hindi niya ginamit ang kanilang KBN, hindi niya ginamit ang Nacionalista Party kung saan doon siya na-elect ang kanyang father. Hindi rin niya ginamit ang Lakas o iba pa mga well-established party
sapagkat dito niya nakita na nakakarami nga ang miyembro. Yan dapat ang maintain na status at direksyon ng PFP na ito. Ngayon, nung pumasok po si Ginoong Tamayo, si Governor Tamayo, ang pinagkukuhan niya ay masakit sapagkat yung mga tumatawag noong kay BBM na magnanakaw, mamamatay tao ang kanyang tatay, yun naman ang kanyang pinagkukuha ngayon to the detrimental ng ating mga original na mga member and officers. Umaaray po, I'm referring to doon sa Sibugay, tumawag po ang isang vice mayor doon sa Sibugay. Sabi niya, BB, bakit noong kampanya natin sa 2021 and 22, pinangangalandakan dito sa Sibugay na yan si Marcos magnanakaw. Ngayon pumasok si Tamayo at nagpapatake out kung sino yung tumawag na magnanakaw si Marcos, yan ngayon ang bagong member ng Partido Federal ng Pilipinas sa aming lalawigan, kami ay nawala sa picture. Ganon din sa Iloilo. Si Governor Defensor, sabi niya magnanakaw lahat ng mga kalokohan ng mga Marcos. Yan ang lumabas ng kampanya. Ngayon, pag upo ni Marcos, lahat sila, dinilaan ang puwet ng ating presidente. Alright? Doon sa Iloilo, lahat ng bago, lahat ng mga anti-Marcos, yun ang ngayon ng PFP. Doon sa Iloilo. Yung mga nagpagod, nagsakripisyo na wala. Tama yan. Yan talagang... Doon naman sa Aklan, tumawag din ang isang lawyer doon. Sabi niya, the same sentiment. Noon sabi niya, kahit anong kasiraan na binibigay kay BBM, tinanggap namin, ipinaglalaban, ikinampanya. Ngayon nanalo na, yung mga kinalaban namin noon, nandun na kay Marcos, yun ang pinagbubuhan ni Governor Tamayo. Kami na original, nagpagod, nagsakripisyo, nawala na naman. Ito ba ang sistema? Hindi yan ang simulain ng PFP. Ibalik natin grassroots party, hindi pang elitista. Ngayon, ang Partido Federal, wala pa rin paninindigan sa issue ngayon. Back to the current situation. Ang PFP o ang isang Partido Federal dapat may paninindigan sa isang issue. Corruption, terrorism, drugs, poverty, ano pa? Kasi ang unang advocacy ng PFP ay ito, anti-corruption, anti-drugs, anti-terrorism, anti-poverty. Ngayon, ang pinapangalandakan ni Governor Toyism, ganito, ano pa yan? Hindi yan ang PFP. Sa kanilang yon. Hindi sila nagpagod sa partido. Hindi sila nagsakripisyo sa partido nito. Tayo lahat ang nagsakripisyo dito. Dapat boses natin ang pakinggan nila. Di ba? Ang gusto natin, tayong mga maliliit, ang magkaroon ng boses. Tayo dapat ang magsulong o sumulong sa sistema na gusto na nakakarami o kaya benepisyo nakakarami. Di ba? Anong benepisyo na kukuha ng mga nagpagod sa PFP ngayon? Wala. Ang nakita ko ngayon yung mga kalaban namin noon sa Mindanao, naglibot kami, bakit kayo sumusuporta sa magnanakaw? Bakit kayo naman sumusuporta sa raktan ng diktador? Dahil naniniwala tayo kay BBM. Ngayon, yung mga nagtumatawag sa amin, pinapamukha na wala kayong mga kwenta mga pro-Marcos kasi sumusuporta kayo sa magnanakaw, corrupt, diktador. Ngayon, nandun na sila. Nandun pa sa Malacanang. Kasama ni Anton Nagdameo, Sap Anton Nagdameo. Tayo. Napatawag pa tayo sa Malacanang? Never. Pinasalamatan ba itong PFP na ito? Never. Ngayon, limawan tayo. This party is ours, not them. Yes. Hanggang sa Supreme Court, ilaban natin ito. Kahit ilan man tayo. Kasi noon, sabi nga ni Sir Gabi Soto, Marcos Boyan. Pero, alam ko, meron din siyang sentimiento. Way back 1970s, Marcos na yan. Pero, ano nangyari ngayon?
Isang Gabi Soto ba na kaibigan ng dati ni BBM, tinatawag ba si Sap Anton Lagdameo at pinasalamatan ng Region 1? Wala. Napatawag pa si Engineer Marcore na gumastos sa PFP na ito at sinabi ni BBM, Engineer Tony, salamat kapag di mo ginastos sa yung PFP na yan, hindi ako maging pangulo sa ilalim ng PFP. Nangyari ba? Wala. Ngayon, nobody among us, ako, hindi naman ako, what do you call it, yung, I mean, hindi ako nanunumbat, sapagkat, ako naman, kung di dahil din sa akin, hindi rin siya, malamang hindi rin siya papasok sa PFP. Now, doon sa libro ni Atty. Vic Rodriguez, sinabi po niya na I am one of Muslim leaders who briefed the BBM that led him to join PFP. Kasi nga, sabi ko sa kanya, ang PFP is a grassroots party. Pangmahirap na partido. Pero nga wala kaming member dito na bilyonaryo, anak ni senador, wala. Puro mga volunteers, mga retired, mga negosyante kagaya ni Sir Tony, retired employees kagaya ni Sir Gabi. Of course, mga negosyante rin kagaya ni Architect Boots Balyaw. Yan ang PFP. Wala kaming mga ex-senators, minis o kaya department secretaries, so on and so forth. Kasi that time sila kasesyonis, hindi pa naman sila mga sekretaris noon. Sila J.B. Hinlo, na naging presidente ng PFP, hindi rin mga government officers. Atty. Mangudyong, hindi rin. No? Nagkaroon na sila ng posisyon noong naupo si PRRD. No? So ngayon, fast forward, yung mga nagpagod din naman kay BBM, I hope nakikinig ang Pangulo. Bakit ang tinitingnan nilang kinakausap ay isang kurap gaya ng isang Atty. Briones, isang General Tom Mansion na kumuha ng 10 million, hindi pa nga kayo ng kampanya noon, Mr. President. Buwan pa yan ng September of 2021. Kinulimbatan na kayo ng 10 million. Hindi kami kumuha ng 10 million sa Mr. President. Silang dalawa ang kumuha sa ng 10 million. Bakit kami nawala ni 5? Kinuha sa'yo. Kinaharap po ba kami? Kinausap po ba itong mga tao nito, Mr. President? What is justice? If you are considering us a truly party mate, picture will show, will prove, nilibot namin ng buong Mindanao, buong Visayas, buong Luzon, and ACR. We sacrificed for you, Mr. President. And what happened? Itong 3 tao lang ito ang kinakausap po ninyo. Bakit hindi nyo kausapin yung mga ordinary member ng Partido Federal? Naging DCDA chairman. Kami naman, Mr. President, walang naghahangad naman ng trabaho. In fact, walang nag-apply dito. However, kung meron kayong kukunin sa amin, we are honored to accept whatever trabaho yan, basta walang mga kondisyon. Ang kailangan lang ng grupo natin na to, recognition or appreciation from a president like BBM na tumakbo sa PFP at nanalo. Tingnan nyo doon sa Comelec ang partido ng PFP. Pinatawag pa ni BBM ang lahat ng kanyang kapartido ng PFP. Record will show. Okay. Ang ating president, veteranong politician, 49 years na nasa politics. 48. Start correct siya. Ngayon, sabi ni John Antonio Berceles, ang ating presidente, every president that come in a new administration, meron talaga siyang oras na binibigay para ipunin ang kanyang kapartido. Meet and greet session. From the time of Cory, Ramos, Erap, Angara, etc. hanggang kay PRRD, Arroyo. Etong kay BBM, pinatawag pa tayo. Gaya rin ng walang magpagpasabi rito na pinatawag tayo. Ang kinatawagan lang po niya, gaya ng kurap na Atty. Briones,
General Lanchon at Governor Tamayo, napagkakalan natin milyon-milyon din ang kinuha pera. Tayo ni piso, ni 5, wala. Pinatawag ba tayo? Anong klaseng samahan ito sa partido? Di ba? Sana makarating sa ito, Mr. President. Harapin mo kami. Kausapin mo kami. Ano bang problema nyo? Ang problema namin, tagutom sa amin. Ang problema namin, wala kami supply ng tubig. Ang problema namin, drugs, criminality. Yun lang. Hindi kami nag-aangat, Mr. President, ng sweldo o kaya ay trabaho o kaya ayuda. Maski mga miyembro kami ng mga pobreng pamilya, hindi ko kami nag-aangat ng ayuda. Sapagkat, Mr. President, alam namin kung paano mag-survive. Ang hindi lang namin alam, o kaya tinuruan ng magulang paano kumilibat sa pera ng gobyerno. Gaya ng mga nasa Kongreso. Nasaan ang bilin-bilin na public pork barrel na yan? Doon sa amin, wala pa rin ilaw. Wala pa rin tubig. Wala pa rin mahusay na kalsada. Yan ba, hindi yan ang gusto ng PNP. Yun ang gusto ng partido. Lahat ng mga ordinary tao makikinabang. Up to the grassroots, kaya nga grassroots party. Oh, ano ngayon? Wala. Ang pinagkukuha, ulitin ko, ang nakikita ko ngayon, pinagkukuha, governor, congressman, mayor. Wala na yung sinimula natin na labor, manikulista, vendors, drivers, mangingisda, magsasaka. Oh, wala na. So, ibalik natin yan, huwag natin bayaan, ibigay sa mga kurap ang PNP nito na pinagpabura natin. Okay. And then, gusto ko lang din mag-inform sa inyo that the Mindanao Group will definitely make a stand out of these serious issues na nangingibabaw sa bansa. Because kami sa Mindanao, kung saan ang PFP rin na to, doon din ito sinimulang itatag sa General Santos City way back in March and April of 2028. Lahat ng mga mahalagang kasaysayan ng partido na ito, doon din nangyari sa Mindanao. Pero lahat naman na mahalagang tao para maging national political party, nandito naman sa Luzon, nandito sa Visayas. I'm referring to, kaya huwag kayo magtataka kung maulit-ulit namin kasi malaking utang na loob natin kay Sir Tony Marfori. Kaya sabi niya, nagdala lang kayo Tom Lanchon, naging mga cabinet member kayo na imposible walang pera. Bakit ang isang hindi na Tony Marfori ang nag-iisipan ng pera niya, cheque niya, para lang maging partido federal? Bakit sila wala? Ibig sabihin din hindi sila ganun ka-committed sa hangarin ng partido. Kami, lahat gumastos dito sa Mindanao. And we do not just spend by hundreds of thousands, we spend by millions. Inaway na nga ako ng asawa ko eh. Oh. Kasi tuwing pupunta yan sila General Tom Lanchon, sila Briones na yan doon. Ako ang nagbabayad ng kanilang ticket. Ako ang nagpapatulog sa kanilang hotel. Ako ang nagpapakain sa kanila. Hindi ako nanunumbat dito. Ha? Sinasabi ko lang yung totoo. Noong panahon na kami ay pinupulahan, kinakatsa, ano ba kayo? Anong klaseng tao kayo nag-organize kayo ng partido, hindi naman kayo mga politiko? Ha? Records will show, and pictures will show. Tuwing pumupunta yun sila noong ginagawang partido, they stayed at least 1 week doon sa Mindanao. I provided the vehicles, the hotel accommodation, the food, and the plane ticket. Hindi rin ako nanunumbat. Sinasabi ko lang sa inyo, na yung mga tao na yan, kinalimutan nila tayo mga ordinaryo na naghirap, nagsakritis sa PNP nito. Sila ngayon na nagkikinabang, pinagsisigaw pa nila. Hindi naman sila naiyak. Yung kanilang ipinagmamalaki, may katiting wala silang pagod. Of course, may mga original PNP na nandoon. Oh, pero kagaya nila Sap Anton ng Gameo,
ni Governor Tamayo, hindi naman sila gumastos dito nung itinatag ang PNP nito. Ha? Pumasok lang sila, mga buwan ng July, not July, but September, maybe. Pero wala silang ginastos nung itinatag ang Partido Federal. So, muli hindi kami nanunumbat. At ulitin ko kanina, the Mindanao Group will definitely take a stand. We are not required naman yung mga Mindanao and Luzon, Visayas, NCR to make a stand. But those who will join us in making that stand on a very important issues na naka-apekto sa buong Pilipinas, sa buong mamayang Pilipino, I hope you will join us and we will appreciate it. So, with that, sana, pagpasensyahan niyo ako, kung meron man ako nasabi na kasakit ng damdamin niyo, yan naman ay aking emosyon. Doon po naman sa hindi ko nabanggit ng mga miyembro ng PNP na ito, nakalimutan ko, isa pa, si Freddy Aguilar. Ginamit nila ang katinagan ni Freddy Aguilar para maka-attract at magkaroon ng kredibilidad ang PNP kasi nga pangmahirap na partido. Another, si Congressman Ower Andal. Kahit na pagod, kahit na may katandaan na, ginugugol pa rin niya ang kanyang oras para sa partido na ito. So, of course, si Cesar Aguilos, and the late Pat Truman, sila yung mga tao na hirap na ngayon, hindi man lang kinilala ng kasalukuyang administrasyon. Ngayon, kung hindi tayo pasalamatan ni DBM, so be it. Hanggang 2058 lang naman sila eh. And PNP, and tayo na mga ordinary member at officials dito, will exist beyond 2028. And we will make sure of that. So, kami sa Mindanao, ulitin namin, kita nyo, dito sa pagpupuno na to, di ba kumpleto ang Mindanao? And it took us to spend our own money and our pagod, iniwan namin yung pamilya namin, mga kaunti natin, kunti namin mga negosyo, just to be with the very important at saka significant na pagpupulong na ganito. You see, at hindi ko rin hindi ko dapat kalimutan pasalamatan si Secretary Teng Mangudadato na gumastos sa partido maski hindi siya noon miyembro ng partido na ito. Dahil lamang sa naawa siya sa akin, dahil lamang sa kanyang makitang determinasyon natin na doon sa kanyang bayan. Kaya nga ang PNP para sa kaalaman po ninyo, doon ito na-register sa bayan ng Sultan Kudarat, sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Hindi po sa Quezon City. I'll just make it clear. Ang PNP doon na-register sa Sultan Kudarat kung saan ang governor that time ay si Governor Dato Pax Mangudadato na tatay ni Secretary Suharto Teng Mangudadato. Ganon siya ka-passionate sa PNP nito kung bakit hindi ko siya naghihinayang na magbigay ng tulong pinansyal, encouragement. Kaya nga sabi nga ni Presidente, ang kopya ng PNP bylaws na original ay sa pamagitan ni Secretary Mangudadato, nakakuha po siya. Kasi kung pwede kang kumuha doon, by the approval o kaya request ng Secretary General. Bakit mapakiusapan mo ba si Secretary General Tom Lancion na i-authorize ang sino man kasi madidiscover yung panluloko nila? Mumurahin ka pa. Lahat kami minura ng Governor Rico, ni Tony Briones. Pero ako lumaban ako sa kanya. Namura niya ako pero sabi ko huwag mo nang ulitin kasi baka mawala yung respeto ko sa'yo. So, tayo dito,
manindigan. Kung hindi man tayo kikilalanin ni Vivian sa ngayon, let's pray. Someday, near future, meron din kikilala sa grupo natin bilang kabahagi sa paghubog ng isang gobyerno na kagaya ng mahal nating Pilipinas. Maraming salamat and wassalam.